Hindi ka mag-aaral sa college, Rubina? Akala ko ba magkasama tayo forever at sabay nating tutuparin ang mga pangarap natin? Bakit ngayon sinasabi mong hindi ka na mag-aaral? Tanong ni Paloma sa kanyang kaibigan. Napabuntong hininga si Rubina. Hindi na kaya ni Mamang eh. Wala nang magpapaaral sa akin. Gusto nila magtrabaho na agad ako para makatulong. Nagkatinginan sila sa salamin. Sayang naman, matalino ka pa naman. Malungkot na napangiti si Rubina. Okay lang, hindi din ako katulad mo na may magpapaaral pa. Mag-aral ka na lang ng mabuti ha. Alam ko pa namang madali kang madistract. Mamaya hindi mo seryosohin kasi wala ako sa tabi mo. Totoo naman yon, madali siyang madistract. Para bang si Rubina ang konsensya niyang nagpapaalala sa kanya palagi. Lagi rin itong nakaalalay sa kanya simula ng mga bata pa sila dahil mas mahina siya sa lahat ng bagay. Tila magkapatid na nga silang dalawa, mag-best friend, kaya hindi talaga mapaghiwalay. Pinagpatuloy ni Rubina ang pagtitirinta sa buhok niya. Ang ganda talaga ng buhok mo kahit medyo wavy. Siguradong mapapansin ka na ni Lorenzo niyan. Napangiti naman siya kaagad. Kaya nga pangarap ko talagang mapansin niya. Kapag kinakausap niya ako, parang kapatid o tropa lang. Ayoko ng ganun. Gusto kong makita niya ako bilang babae na magugustuhan niya rin naman. Nagkatinginan ulit sila sa salamin. Bakit ba gustong-gusto mo siya? Mukhang ayaw niya naman sa'yo. Maghanap ka na lang ng iba. Babae ka. Hindi ka dapat naghahabol sa lalaki. Siya talagang gusto ko. Sinubukan ko naman pero wala. Natrap na yung puso ko kay Lorenzo. Sabi ni Paloma, sabay kagatlabi. Napabuntong hininga na lamang si Rubina at hindi sumagot. Ayan, tapos na Paloma. Sabi ni Rubina. Salamat Rubina, magaling talagang kamay mo. Napangiti si Paloma at mas lalong nagandahan sa sarili. Halika, alis na tayo. Pagkarating sa pool party ni Dominic, nakiindayog na agad siya sa musika. Natatawa namang sinaway siya ni Rubina. Sa kanilang dalawang magkaibigan, mas konserbatibo ito at mas pinong kumilos. Sige na Rubina, maiwan ka muna rito ha. Hahanapin ko lang si Lorenzo. Excited na saan ni Paloma. Napabuntong hininga na lamang si Rubina bago tumango. Nakikisiksik si Paloma sa dance floor. Masigla ang mga tao, nagtatawanan at nagkakwentuhan. Ngunit ang tanging pinagtutuunan niya ng pansin ay ang paghahanap kay Lorenzo. Maya-maya, nakita niya ito sa ihawan, kausap ang mga kaibigan. Kaya lang, biglang dumami ang tao sa paligid ni Paloma. Sa muling pagtingin niya, wala na roon ang binata. Ano ba naman kayo? Umalis nga kayo dyan. Humarang pa talaga kayo sa dinaraanan ko. Naiinis niyang bulala sa mga ito. Pero tinawanan lang siya ng lalaki. Oh, ikaw pala yan Paloma. Sorry, ang liit mo kasi, hindi kita nakita. Galit na galit agad. Napairap naman si Paloma at nilagpasan ito. Hinanap niya si Lorenzo at nakita niya ito sa may garden. Kaso, natigilan siya sa nakitang kasama nito. Rubina, hinawakan ni Lorenzo ang kamay ng best friend niya. Bakit ba gusto mong itago ang relasyon natin? Wala akong nakikitang mali. Umiling si Rubina. Alam mo namang gusto ka ni Paloma at masasaktan siya kasi ako ang gusto mo. At gusto mo rin ako, sabi ni Lorenzo. Walang mali, kasi pareho naman natin gusto ang isa't isa. Naninikip ang kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa connection na mayroon ng dalawa. Halatang gusto ng mga ito ang isa't isa. Anong ibig sabihin nito? Naluluhan niya ng tanong. Nanlaki ang mga mata ni Rubina. Paloma, magpapaliwanag ako. Umiling si Paloma. Nang tumulo ang kanyang mga luha, tumakbo na siya papalayo. Nasa labas na siya ng resort nang hawakan ni Rubina ang braso niya. Paloma, mag-usap naman tayo. Puno ng pagsusumamo na sabi ng dalaga. Seryoso, Rubina? Hinarap niya ito. Akala mo talaga hindi ko malalaman? Napabuntong hininga si Rubina at puno ng pagsisisi ang mga mata. I'm sorry, Paloma. Hindi ko sinasadya na mangyari to. Hindi ko naman ginustong masaktan ka. Tinanggal niya ang hawak nito sa kanya. Ayaw mo akong saktan. Anong ginawa mo? Rubina, nagsinungaling ka sa akin. Kwento pa ako ng kwento sa'yo ng feelings ko para kay Lorenzo. Yun naman pala. Kayo na. Nilihim niyo pang relasyon yung dalawa. Para ano?
Para magmukha akong katawa-tawa? Anong klase kang kaibigan? Hinaplos ni Rubina ang kanyang buhok at halatang nababalisa. Alam kong mali, pero naisip ko na baka mas makakabuti sa ganitong paraan. Hindi ko gustong saktan ka kasi alam ko nga na gusto mo si Lorenzo. Akala ko makakabuti. Mas lalong lumabas ang frustration ni Paloma. Sinungaling ka. Mas inisip mo kung ano makakabuti para sa'yo at hindi para sa akin. All this time, pinanghahawakan ko ang walang kwentang pag-asang mamahalin ako ni Lorenzo. Ayun naman pala. Kaya hindi niya magawa dahil may mahal na siyang iba't ikaw yon. Paloma, please, makinig ka lang naman sandali. Bakas ang sakit sa mga mata ni Rubina. Hindi ko sinasadya na mangyari to. Wala akong planong mahulog sa kanya. Nangyari lang at hindi ko talaga kayang pigilan. I'm sorry. Tumulo na naman ang kanyang mga luha. Naiintindihan ko naman eh. Naiintindihan ko kung hindi ako ang gusto kundi ikaw. Pero ang hindi sabihin sa akin na may relasyon kayo at habang nagmamahalan kayo, ako naman si parang ewan, umaasa sa wala. Tinatawanan mo siguro ko. Hindi ko kailanman ginawa yun sa'yo. Puno ng pagsusumamo na sabi ni Rubina. Alam mo kung gaano ko siya kamahal. Kaibigan kita. Dapat hindi ka... Napakagatlabi si Paloma. Dapat hindi ganito. Nalungkot ang mukha ni Rubina. Alam ko, I'm sorry. Basta nang malaman kung gusto ko siya, hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Ayokong mawala ka bilang kaibigan ko. Congratulations! Mapait na sabi ni Paloma. Gusto ka ng taong gusto mo, pero ang tiwala ko, hindi mo na maibabalik, Rubina. Hindi ko kailangan ng kaibigan na sinungaling at inuutulang naman ako. Pakiusap, huwag mo namang sabihin yan. Pakiusap ni Rubina at tumulo na rin ang luha sa kanyang mga mata. Best friend kita. Masakit din to sa akin. Hindi ko naman talaga gusto tong nangyayari sa ating dalawa na pinag-aagawan natin ng iisang lalaki. Napailing si Paloma. Ginusto mong saktan ako. Choice mong patulan ng lalaking gusto ko. Sa bawat oras na kasama ko si Lorenzo, bawat tawa ng pinagsasaluhan namin, para akong hibang na nakakapit sa mga pantasya ko sa kanya. Pero ikaw, nasa realidad ka at nagugustuhan ka pa. Ano sa tingin mong mararamdaman ko? Pinunasan ni Rubina ang mga luha. Naiintindihan ko na nasasaktan kita pero kailangan mong intindihin, Paloma. Sana alam mo na kapag masasaktan ka, nasasaktan din ako dahil kaibigan kita. Hindi ba natin ito mapag-uusapan? Hindi ba tayo makakahanap ng paraan para maayos to? Mapaklang natawa si Paloma. Ano nga bang maaari nating ayusin? Sinira mo ng tiwala ko. Ikaw mismo ang sumira sa pagkakaibigan natin. Gagawin ko ang lahat. Giit ni Rubina sa basag na boses. Sabihin mo lang sa akin kung paano mo ako mapapatawad. Hindi ko kayang mawala ka. Kasing halaga mo sa akin si Lorenzo, Paloma. Huminga ng malalim si Paloma at sinusubukang pakalmahin ang sarili. Nawala mo na ako. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Ayoko na, Rubina. Ayoko rin naman na papiliin ka dahil malinaw na sa akin na gusto niya ni Lorenzo ang isa't isa. Ang hindi ko lang matanggap na nagawa mong itago sa akin, magsinungaling at umakto na natutuwa ka rin sa pagkuhumaling ko kay Lorenzo. Tinalikuran niya si Rubina. Naninikip ang kanyang dibdib. Tinawag pa siya nito pero hindi na siya muling lumingon pa. Kailangan niya ng space mula sa kasinungalingan at pagtatraidor ng sarili niyang kaibigan. Napapansin ko, hindi na kayo nagbabanding ng best friend mo, Paloma. Okay lang ba kayo ni Rubina? Tanong ng kanyang tita. Umiling naman si Paloma. Hindi na po kami magkaibigan, tita. Tumaas naman ang kilay nito. Ha? Anong hindi magkaibigan? Hindi nga kayo mapaghiwalay ah. Abala lang si Paloma sa pag-aaral. May ibang priorities na po kami sa buhay. Hindi naman din po habang buhay na magkasama kami. Ganoon ba? O siya, sige, tumawag ka sa mama mo. Kanina pa naghihintay ng tawag. Alam mo namang nahuhomesick yun tapos nakakalimutan mo. Saad pa ng tita niya. Opo. Tita lang ni Paloma ang nag-aalaga sa kanya.
Wala na siyang ama at nasa abroad naman ang kanyang ina. Kaya kahit papaano, medyo maayos naman ang kanilang buhay. Napatingin si Paloma sa picture frame na nasa bookshelf. Picture nila yun ni Rubina. Napabuntong hininga siya. Naging busy na siya sa college life, kaya hindi na siya masyadong nakapaglinis ng kwarto. Kaya ng araw na yon, naglinis na siya at itinago na lang sa isang kahon ang mga larawan nila ni Rubina, pati ang mga alaala niya rito. Ayaw niya nang isipin pa ang dating best friend, pati na rin si Lorenzo. Gayunpaman, nang mabalitaan niyang aalis si Rubina para pumunta sa ibang bansa, hindi niya na talaga napigilang hindi ito kausapin. "Rubina!" Tawag ni Paloma sa dating best friend. Tumigil si Rubina, parang walang pakialam ang ekspresyon. "Anong ginagawa mo dito, Paloma? Aalis ka na?" "Ano to?" Sagot ni Paloma. "Iiwan mo na lang basta si Lorenzo?" Napairap naman si Rubina. "Paloma, wala ka na ron. Kung gusto mo, sa'yo na. Hindi ba't patay na patay ka naman sa kanya?" Kumunot ang noo ni Paloma. "Anong sinabi mo?" Lumingon si Rubina sa kanya. Halatang naiinis na. "Nakipaghiwalay ako sa kanya, okay? Hindi ko alam kung bakit sumugod ka pa dito para lang sa ganitong usapan. Hindi mo rin naman maiintindihan kasi makitid ang utak mo." Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. "Sumasobra ka na." "Bakit? Totoo naman, di ba?" Dumaan ang sakit sa mga mata ni Rubina. "Alam mong kami nagkakagustuhan, pero dahil self-centered ka at gusto mo, sa'yo lahat ng atensyon, hindi mo matanggap na ako ang mahal ni Lorenzo. Tinapos mo ang pagkakaibigan natin na parang ilang taon tayong hindi nagsama." Nangilid na rin ang mga luha ni Paloma. "Ikaw ang self-centered dahil makasarili ka. Bakit? Nasasaktan ka? Nasasaktan din naman ako. Ikaw, mabuti pinili ka ni Lorenzo pero sinayang mo naman ngayon. Eh ako, hindi na nga ako gusto ng taong mahal ko. Pati kaibigan nawalan din ako. Yung taong inaasahan kong dadamay at masasandalan ko, dahilan pala kung bakit ako nasasaktan ng ganito. Pero wag na nating pag-usapan to dahil matagal na namang tapos ang lahat sa atin. Kay Lorenzo na lang ako concerned, Rubina. Nagpaubaya ako dahil alam kong ikaw ang mahal niya. Tapos ngayon ano? Iiwan mo siya?" "Hindi makakatulong ang pagmamahal sa akin ngayon, Paloma." Sagot ni Rubina sa malamig na tono. "Kailangan kong isipin ang future ko at hindi niya maintindihan yon. Pinipigilan ako ni Lorenzo kaya nakipaghiwalay ako." "Pinipigilan ka niya dahil mahal ka niya." Nanginginig sa pagkadismaya ang boses ni Paloma. "Sinasaktan mo siya, Rubina." Nanatiling hindi mabasa ang ekspresyon ni Rubina. "Nasasabi mo yan dahil hindi mo naman nararanasan ang mga nararanasan ko. Hindi ka naman naghirap dahil may sumusuporta sa'yo. Ako, Paloma, wala. Aasahan ko lang ang sarili ko para magtagumpay. Walang ibang taong tutulong sa akin kundi sarili ko lang din." Mabilis ang paghinga ni Paloma. "Kapag umalis ka, paiibigin ko si Lorenzo sa akin. Hulog na mas higit pa kaysa sa pagmamahal niya sa'yo. At kapag nagising na siya na hindi ikaw ang para sa kanya, magsisisi ka." Tumawa ng mapaklas si Rubina. "Ni hindi mo nga siya mapaibig dati. Ngayon pa kayang minamahal niya pa rin ako? Gagawa ka lang ng ikakasakit mo, Paloma. Wala akong pakialam kung anong opinyon mo sa gagawin ko. Karapat dapat si Lorenzo sa isang taong nagpapahalaga sa kanya. Hindi sa isang taong tumatakas kapag mahirap ang mga bagay." Tumaas ang boses ni Paloma. Dumaan saglit ang pagtutol sa mukha ni Rubina pero agad ding nawala iyon. Di gawin mo kung kaya mo. Hindi ko alam kung ano pang point para sabihin mo sa akin yan at sumugod pa rito ng gabing-gabi na." Kumuyom ang mga kamao ni Paloma sa mga insulto ni Rubina. "Kaya ko yon at gagawin ko yon. Ipaglalaban ko siya at ipapakita ko sa'yo na kaya ko siyang mahalin ng higit pa kesa sa ginawa mo." Tumigas ang mga tingin ni Rubina, ngunit may nahuli si Paloma. Takot na baka kaya niyang gawin iyon. "Magiging panakipbutas ka lang. Akala mo talaga makukuha mo siya ng ganun-ganun lang?" Sinalubong ni Paloma ang tingin nito. Oo, at sa ating dalawa, sisiguraduhin kong ibabalik kong insulto sa'yo at paratang ng pagiging self-centered. Tinalikuran niyang dalaga. Determinado na siya. Ipapakita ni Paloma kay Lorenzo ang pagmamahal niya para malaman ni Rubina kung ano ang nawala rito. Lorenzo,
Mahinang sabi ni Paloma, saka pumasok sa loob ng apartment ng binata. Napatingin sa kanya si Lorenzo. Ikaw pala yan, Paloma. Anong ginagawa mo rito? Tumikim siya at inilapag sa lamesa ang dalang pagkain. Nagluto ako ng pagkain para sa'yo. Ilang araw na kasing hindi kita nakikita sa school sa department ninyo. Nag-aalala ko kaya pinuntahan na kita. Okay ka lang ba? Inilabas niya ang mga dalang pagkain. Napatitig si Lorenzo sa dingding. Napabuntong hininga na lang siya. Labis talagang naaapektuhan ng binata sa pag-iwan ni Rubina dito. Pagkaraan ng ilang sandali, binasag niyang katahimikan. Iniisip mo pa rin siya? Napabuntong hininga si Lorenzo. Oo, nandito lang siya dati sa tabi ko pero ngayon wala na. Gusto ko namang maging masaya dahil pangarap niya yon pero masakit talagang ginawa niya sa akin, Paloma. Kung makapagdesisyon siya agad, parang wala akong halaga sa kanya. Hindi man lang siya kumonsulta sa akin. At nang nagalit ako, biglang nakipaghiwalay. Hindi man lang nagdalawang isip. Ngayong umalis siya, walang paalam. Para akong nawawala. Tumango si Paloma kahit nanunuot sa puso niya ang sakit. Okay lang ang pakiramdam na ganon. Mahal mo siya. Normal lang ang pakiramdam na nawawala kapag umalis ang isang taong mahalaga sa atin. Lumingon si Lorenzo sa kanya. Kumikinang ang mga mata sa walang humpay na luha. Akala ko mas marami pa kaming oras. Akala ko kaya niya akong piliin kaysa sa pangarap niya. Kasi yung magandang buhay na gusto ni Rubina, kaya ko namang ibigay yun sa kanya. Hindi lang siya makapaghintay. Inabot ni Paloma ang kamay ni Lorenzo. Kilala ko si Rubina. Matagal kaming naging magkaibigan, kaya walang masihigit sa kanya kaysa sa pangarap niya. Pero ako, mas higit sa akin ang mga taong minamahal ko. Alam kong hindi na mabubura sa isip mo ang pinagsamahan ninyo. Kaya lang, nagpapatuloy na si Rubina ng buhay sa ibang bansa na wala ka. At siguro, oras na para isipin mo naman kung ano ang susunod na pwede pang mangyari sa buhay mo, Lorenzo. Bumaba ang tingin ni Lorenzo sa kanilang mga kamay at nakita niyang pagtatalo sa mga mata nito. Anong ibig mong sabihin, Paloma? Ibig kong sabihin, hindi mo maaaring hawakan ng isang bagay na nawala na. Pero ako, nandito ako. Malumanay, nasabi ni Paloma. Kailangan mong tulungan ang sarili mo. Maghanap ng dahilan para magpatuloy ulit. Hindi ko alam kung kaya ko. Pag-amin ni Lorenzo. Nang umalis si Rubina, parang may parte sa akin ang nawala. Lalong hinigpitan ni Paloma ang hawak sa mga kamay nito. Ibabalik natin yan, kung anumang bahagi yan. Ikaw pa rin, Lorenzo, ang makakatulong sa sarili mo. Kalimutan mo ng taong sinaktan ka. Marami kang maibibigay sa mundo at huwag mong sayangin dahil iniwan ka lang niya. Tutulungan kita. Palagi akong nasa tabi mo. Hindi kita iiwan, Lorenzo. Bumalot ang pagkalito sa mukha ng binata. Paloma, kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Ayokong gawing komplikado ang mga bagay para sa ating dalawa. Ayoko ring maging unfair sa'yo. Sinapo ni Paloma ang mukha ng binata. Bakit hindi? Wala akong pakialam kahit kaibigan pa yan. Basta may nararamdaman ka lang kahit kaunti, sapat na sa akin, Lorenzo. Paano kung maging tayo pa? Matagal na kitang mahal. Bago pa man magkagusto sa'yo si Rubina, ako na ang unang nagmamahal sa'yo. Pero hindi mo lang ako napapansin. Napakurap si Lorenzo. Halatang nagulat. Mahal mo pa rin ako, sa kabila ng paulit-ulit kong pagtanggi sa'yo noon. Tumango si Paloma. Mahal kita noon pa man. Gusto ko ng pagkakataon na ipakita sa'yo yun ngayon, na alam mo at pahihintulutan mo. Gusto kong nandito ako para sa'yo sa lahat ng paraan. Habang binubuo mo ulit ang sarili mo. Pwede ba yon? Pareho silang nagkatitigan. Halos ilantad niya na ang sarili kay Lorenzo para lang pumayag ito. Pinapakita niyang kahinaan. At tila binibigyan ito ng karapatan para saktan ang kanyang puso. Pero wala na siyang pakialam. Gusto niyang alisin ang sakit na idinulot ni Rubina dito. Gusto niyang maging sandalan nito habang kinakalimutan ang dati niyang kaibigan. Napasinghap na lamang si Paloma nang yakapin siya ni Lorenzo ng mahigpit. Okay, sige. Subukan natin. Simula ng araw na yon, nagkaroon na sila ng relasyon ni Lorenzo. Sa mga unang araw, nahihirapan at nasasaktan si Paloma kapag naaalala nito si Rubina.
Pero tinitiis niya. Hibang nga yata talaga siya pagdating sa pag-ibig. Martir sa una, pero alam niyang hindi naman magiging palaging ganoon. Tumagal ang kanilang relasyon ni Lorenzo. Unti-unti niya na rin nararamdaman na mahal na siya ng binata. Mas nag-e-effort na itong makita siya at palaging makasama. Ramdam ni Paloma na mahal siya nito at hindi siya nagsisising sumugal. Kaya naman masaya na siya dahil sa wakas, minahal siya pabalik ng lalaking mahal na mahal niya. Lorenzo, anong ginagawa mo? Nagluluto ako, baka mapaso ako. Tumigil ka, mag-aral ka na lang. Saway niya sa paglalambing ng binata sa kanya. Napangiti naman si Lorenzo at humalik sa balikat niya. Pagkatapos natin kumain, mag-aral ka, okay? Nakita ko ang quiz mo. Bagsak na naman. Hindi tayo pareho ng course pero sisikapin kong turuan ka. Baka mamaya kunin ka sa akin ng mama mo kapag nalaman niyang nagpapabaya ka sa pag-aaral mo. Mahina siyang tumawa. Hindi yan. Mabait naman si mama. Nasa third year na sila pareho sa kolehiyo. Nakatira sila sa parehong apartment at live-in partner na. Matatanda na rin naman sila. Bukod doon, hindi naman conservative ang mama ni Paloma. Payag naman ito sa relasyon niya kay Lorenzo. Basta ang kondisyon lang sa kanya, makapagtapos sa kolehiyo. Pasensya ka na, mahina talagang utak ko, sabi niya kay Lorenzo. Kumunot ang noo ng binata. Ano bang sinasabi mo? Hindi ganyan, Paloma. Nahihirapan ka lang mag-focus. Ikaw talaga, binababa mo na naman ang sarili mo. Hindi talaga para sa pag-aaral si Paloma. Hindi naman siya katulad ni na Lorenzo at Rubina na matatalino. Kaya nga palagi siyang inaalalayan ni Rubina noon kapag nag-aaral. At dahil wala na ang kanyang dating best friend, ang boyfriend niya naman ang gumagawa para sa kanya. At masaya na si Paloma roon. Kailangan niyang mag-aral at makatapos. Yon ang tanging hiling ng mama ni Paloma. Ayaw niya namang biguin ang nanay niyang ilang taon nang nagtatrabaho sa abroad. Yumakap sa kanya si Lorenzo. Patikim ng luto mo, mahal. Umiwas naman agad si Paloma. Hindi pa luto, hilaw pa. Amoy pawis pa ako. Lumayo ka nga. Para kang unggoy na nakadikit sa akin. Hindi naman. Ang bango mo nga eh. At sininghot bang kilikili niya, kaya nasigawan niya na talaga. Pareho silang nagtawanan. Hindi niya na makita pa ang mga anino ng nakaraan. Napakaraming pinagdaanan nilang magkasama simula nung umalis si Rubina. At sa tingin ni Paloma, nagawa niya naman kung ano ang gusto niyang mangyari. Nakalimutan na talaga ni Lorenzo si Rubina. Pwede mo bang haluin ng sarsa? Naiihi ako. Saglit lang. Sabi niya rito at inabot ang sandok. At huwag kang titikim dahil hilaw pa yan. Humalakhak si Lorenzo nang nagmamadali siyang pumunta sa banyo. Pagkatapos niyang umihi, bumalik na rin naman siya sa kusina. Napangiti si Paloma at siyang yumakap naman kay Lorenzo. Lorenzo, mahina niyang sabi. Mahal mo ba ako? Medyo natawa naman ang binata. Ano bang klaseng tanong yan? Oo naman. Huminga siya ng malalim. Hindi mo na naaalala si Rubina? Sumagot ito. Hindi na. Wala na naman akong pagmamahal sa kanya. Binuo mo ulit ako, Paloma. Binuo mo ulit ang pira-piraso kong puso. At ngayon, ikaw na lang ang minamahal ko. Kaya kung nag-aalala ka na hindi ko pa nakakalimutan si Rubina, hindi dapat. Paloma, ikaw na lang talaga. Huminga ng malalim si Paloma. Nandito ako palagi para sa'yo. Mahal din kita, Lorenzo. Haharapin natin ang lahat ng magkasama. Sa mga ups and downs mo, sa mga panalo o kahit sa pagkatalo mo. Hinding-hindi ako mawawala sa tabi mo. Humarap sa kanya ang binata at marahang idinampi ang labi sa kanya. At hindi ko rin naman hahayaang mawala ka sa akin. Sabay tayong nangarap tungkol sa future natin. Mahalaga pa rin ang pangarap na yun, Paloma. At gusto kitang nasa tabi ko hanggang dulo. Alam mo bang marami na akong plano at iniisip tungkol sa ating dalawa? Bumilis ang tibok ng puso niya. Ano na namang mga plano? May napagtanto lang. Matamis na napangiti si Lorenzo. Natutunan kong mahalin ka. Hindi lang bilang kaibigan, kundi sa paraang hindi ko akalain na posible pala. At gusto kitang pakasalan. Namuo ang mga luha ni Paloma. Masaya naman siya. Sobrang saya pa nga. Pero bigla na lang siyang napahagulgol.
Bakas naman ang pag-aalala sa mukha ni Lorenzo. Bakit? Ayaw mo ba? Kinakabahang tanong ng binata. Medyo natawa siya habang umiiyak. Pangarap ko kasi yon. Talaga bang seryoso ka? Gusto mo ba talaga akong pakasalan? Oo, Paloma. Seryoso ako. Sagot nito, sabay hawak sa kamay niya. Lagi kang nandyan para sa akin. Sa lahat ng bagay at nasanay na ako ron. Hindi ko na nga maisip ang buhay ko na wala ka. Lahat ng plano ko, palagi kang kasama. Mahigpit niya itong niyakap. Mahal na mahal talaga kita, Lorenzo. Kung alam mo lang kung gaano ko kasi ang marinig yan mula sa'yo. Hindi pa rin tiyak ang paglalakbay sa hinaharap. Gayunpaman, haharapin nila yon ng magkasama. Bilang magkatuwang sa pag-ibig at sa buhay. At labis niyang ipinagpapasalamat sa Diyos na sa wakas, napansin na rin ni Lorenzo ang pag-ibig niya. Pagkatapos nilang makagraduate, pareho silang naghanap ng trabaho. Maganda naman ang buhay ni Lorenzo bilang professional at empleyado. Pero siya, palagi na lang napapagalitan dahil palaging palpak. Kapag mag-asawa na tayo, kung magkakaroon ng anak, huwag ka na lang siguro magtrabaho muna, Paloma. Ayokong uwi ka palaging stress at umiiyak dahil lang napapagalitan ka ng boss mo. Kaya ko namang magtrabaho para sa ating dalawa at sa pamilyang bubuuin natin. Hindi mo kailangang magtrabaho pa. Saad ni Lorenzo. Pinunasan ni Paloma ang mga luha. Mahina kasi talagang loob niya. Ayaw niya rin na nang nasisigawan. Kaya malaking bagay sa kanya na naiintindihan siya ni Lorenzo. Hindi rin nagtagal at nang makapag-ipon, kasal naman nila ang binata ang inasikaso. Kahit napapagod siya, sobrang saya ni Paloma at parang nananaginip pa rin siya. Hindi makapaniwalang ikakasal sa lalaking labis na minamahal niya simula pa noong una. Ang ganda ng wedding dress mo, anak. Nakangiting sabi ng kanyang ina. Napangiti naman si Paloma. Ako po talagang may ideya ng design na yan. Kinakabahan po ako bukas, mama. Baka mamaya madapa ako at mapahiya ako ang sarili ko. Tumawa naman ang kanyang ina. Ang dami mong iniisip. Basta bukas, mag-enjoy lang. Araw ng kasal mo yon, kaya hindi ka dapat ma-stress. Bukas ay ang malaking araw. Ang kasal nila ni Lorenzo. At hindi niya mapigilan ang kanyang pananabik. Pero kung kailan okay na ang lahat, saka naman magbabalik ang nakaraan. Paloma, sabi ni Rubina, kailangan nating mag-usap. Kumalabog ang dibdib ni Paloma. Rubina, hindi itong oras. Bukas ng araw ng kasal ko. Ano bang ginagawa mo rito? Bakit bumalik ka pa? Yun ang dahilan kung bakit ako nandito. Matalim ang tingin sa kanya ni Rubina. Mahal ko pa si Lorenzo. Inagaw mo siya sa akin at alam mo yon. Iba na ang postura ni Rubina. Mukhang nakakaangat at maganda na ang buhay. Kung sa ibang araw, matutuwa pa si Paloma rito at baka batiin pa sa lahat ng narating. Kaso, napili pa talaga nitong magparamdam at bumalik kung kailan ikakasal na sila ni Lorenzo. Wala akong inagaw sa'yo. 7 taon kang nawala at sa panahong yon, natutunan akong mahalin ni Lorenzo. Sagot ni Paloma at sinusubukang panatilihing kalmado ang boses. Nagdesisyon ka na umalis. Tinupad mo ang iyong mga pangarap nang hindi siya kasama. Sinaktan mo si Lorenzo. Anong akala mo sa tao? Hibang na maghihintay sa'yo? Tumigas ang ekspresyon ni Rubina. Maghihintay siya kung hindi mo nilandi. Mahal na mahal niya ako bago ko siya iwan. At sa tingin mo, kaya mo talagang pumalit sa posisyon ko sa buhay niya? Ha? Oo, dahil nagawa ko na. Napalitan na kita, Rubina. Nilandi ko man siya o hindi, sa tagal ng panahong iniwan mo siya, imposibleng hindi kanya makalimutan. Nakamove on na si Lorenzo. Giit pa ni Paloma. Masaya siya sa akin. Pinili niya ako at hindi ko kasalanan na wala ka sa kanya nung kailangan kanya. Humalukip-kip si Rubina at nag-aalab ang galit sa mga mata. Sa tingin mo, mahal ka talaga niya? Sa tingin mo, totoo ang ipinapakita niya? Pwede ba, Rubina? Huwag kang magsalita na parang nandito ka ng 7 taon, na parang kasama ka sa nabuo naming relasyon. Naging kaibigan ko siya at kalaunan ay naging kami rin. Alam mong mahal ko siya bago pa man maging kayo, Rubina. Huwag mo na kaming guluhin. Pagkatapos ng gabing yon, hindi niya na muling nakita pa si Rubina. Nang araw ng kasal, hindi siya natahimik. Pakiramdam niya,
Kapag nagpakita ang dalaga kay Lorenzo, bigla na lang itong uurong sa kasal nilang dalawa. Pero mukhang nakinig na nga ang dati niyang kaibigan at hindi na nanggulo pa. Anak, huwag ka dyan sa may railings ng terrace, baka mahulog ka. Paalala ni Paloma sa kanyang 5 taong gulang na anak. Abala siya sa pagpapalit ng cover ng mga unan sa sofa. Parang kahit anong gawin niyang linis sa bahay, makalat pa rin dahil sa anak niyang puro mga laruan ng kadikit. Narinig niya ang tawa ni Sofia habang naglalaro ng mga manika nito. Napakalaki ng pinagbago ng buhay ni Paloma mula noong naikasal siya kay Lorenzo. Lumikha sila ng magandang pamilya at bawat araw ay parang isang pagpapala para sa kanya. Maya-maya ay pumasok na si Lorenzo. Isang malawak ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Paloma. Kagagaling lang nito sa meeting. "Kumusta na mga babae sa buhay ko?" Tawag ni Lorenzo. "Papa!" Mabilis na tumakbo si Sofia at sinugod ng yakap ang ama. Natunaw ang puso ni Paloma sa nakita. Mabuti at mapagmahal na ama sa kanilang anak si Lorenzo. Basta lahat ng mayroon siya ngayon, maganda at halos perpekto na para sa kanya. "Mukhang naging abalang baby namin sabi ni Lorenzo at sinulyapan ang mga laruan na nagkalat. "Pahihirapan mo na naman ang mama mong maglinis." Inakbayan siya ng asawa niya at hinalikan sa sentido. "Sorry." Mahinang tumawa si Paloma. "Okay lang, pero may usapan tayo. Kapag nagturo na naman ng laruan niyang si Sofia, wag mo nang pagbibigyan ha. Ang dami niya ng laruan. Ayoko rin namang lumaking spoiled brat ang anak natin." Napabuntong hininga si Lorenzo. "Kung may kapatid lang siguro si Sofia, baka hindi puro laruan ang hanapin. Tara, halika. Gawa tayo ulit." "Aray!" Kinurot niya agad ito sa tagiliran. "Hihirit ka pa talaga, ipinagod mo na ako kagabi. Tumigil ka, Lorenzo, bibigwasan kita." Nanggigigil naman na yumakap sa kanyang asawa. Maya-maya si Sofia naman ang kinulit ni Lorenzo. Nagluto na lang siya at tinulungan siya ng kanyang ina. Kapag magkasama ang mag-ama ni Paloma, wala nang katahimikan ng bahay nila. Papaano pa kaya kapag nadagdagan pa? "Meron akong balita sa'yo, mahal," sabi ni Lorenzo at umaalpas ang saya at pananabik sa boses. "Ano ba yon?" Tanong ni Paloma habang naguhugas ng mga ginamit nila sa pagluluto. "Katatawag lang ni Carlo, yung business partner ko na nakwento ko sa'yo. Ilang buwan na naming pinagtutuunan ng pansin itong investment business na gusto naming itayo. At sa wakas, nagbunga na. May balik na." Napangiti si Paloma. "Talaga? Nakakamangha naman, Lorenzo. Proud na proud ako sa'yo. Ang galing talaga ng asawa ko. Alam kong nagsikap ka na pag-aralan yon." Namungay ang mga mata ni Lorenzo. "Hindi ko to magagawa kung walang suporta mo. Naniwala ka sa akin kahit na may mga pagdududa ako sa sarili ko, Paloma. Malaking bahagi ka palagi ng tagumpay ko." "Wala yon. Malamang asawa mo ko, kaya susuportahan kita sa alam kong makakabuti para sa'yo. Wag lang sa babae at bisyo." Seryoso niyang sabi rito. Malakas namang tumawa si Lorenzo at nangungulit na naman sa kanya. "Alam mo namang wala akong bisyo. At maghahanap pa ba ako ng ibang babae? Nasa'yo na kaya ang lahat. Maganda, mabango, sexy, masarap magluto, mabait, understanding na asawa at mabuting ina. Ang kapal naman yata ng mukha ko para maghanap pa ng ibang babae." Napairap na lamang si Paloma sa mga pambobola ni Lorenzo. Pero natawa rin naman. Sanay na siya sa asawa niyang maraming sinasabi at palagi naman siyang nadadala. "At ang pinakamagandang part ng success na to," patuloy pa ni Lorenzo at ipinatong ang baba sa balikat niya, "magbabakasyon tayo. Gusto mo sa Hawaii, di ba? Magbabakasyon tayo. Isasama din natin si Mama. Pipilitin natin kahit ayaw nang mag-travel." "Sige, magbakasyon tayo," natatawang sabi ni Paloma. Pakiramdam niya, ligtas at pinahahalagahan siya ng kanyang asawa. "Mahal kita, Paloma." Bulong nito sa kanyang buhok. Ganun lang naman ang daloy ng buhay nila. Hindi naman palaging masaya, may lungkot din, pero alam ni Lorenzo kung papaano i-handle. "Tingnan mo, Mama! Ang ganda po ng gawang sandcastle ni Papa!" Bulalas ni Sofia at kinuha ang atensyon niya. Lumapit si Paloma at lumuhod sa tabi ng kanyang mag-ama. "Maganda nga. Halina kayo, mainit na. Mamaya na ulit yan." Sumunod naman agad ang kanyang mag-ama. Buhat ni Lorenzo ang anak nila habang hawak naman nito sa isang kamay ang kamay ni Paloma. Naglalakad lang sila pabalik sa cottage pero
Panatag at payapa agad ang damdamin niya roon. Subalit, madaling babawiin sa kanya iyon. Nang natanaw niya ang isang pamilyar na figura sa hindi kalayuan, bumilis ang tibok ng puso ni Paloma nang mapagtanto niya kung sino yon. Si Rubina. "Lorenzo, tingnan mo!" sabi ni Paloma at may bahid ng pag-aalinlangan ng boses. Sinundan ni Lorenzo ng tingin ang itinuro niya at nagbago ang ekspresyon nito. Hindi mapakali si Paloma. Naglakad si Rubina patungo sa kanila. May kumpiyansa ng ngiti sa mukha na tila hindi nababahala o nasorpresa sa hindi inaasahang pagtatagpo. Kahit hindi na sila gaanong mga bata, maganda pa rin ang katawan nito. At kumpara sa kanya, mas revealing ang suot nitong swimsuit. "Paloma, hindi ko inaasahang makita ka rito. Kasamang asawa't anak mo." Kasuwal na sabi ni Rubina na parang hindi matindi ang nangyari sa nakaraan. "Ako rin, Rubina," sagot ni Paloma at pilit nang ngumiti. Pinagmasdan niya ang paglapit ni Rubina sa kanila. Naramdaman ni Paloma na bahagyang natigilan ang kanyang asawa. Napakagatlabi siya. Mukhang apektado pa si Lorenzo sa ex-girlfriend nito. "Lorenzo, kumusta na? Matagal na rin mula nang huli kitang makita." May kaunting ngiti na sabi ni Rubina. "Oo, matagal na rin," sagot naman ni Lorenzo. Inosenteng lumingon si Sofia kay Rubina. "Mama, sino po siya?" Bago pa siya makasagot, si Rubina na ang nagsalita. "Hi, sweetie. Ako si Rubina. Pwede mo kong tawaging Tita Rubina. Dating best friend ng mama mo. Anong ginagawa niyo rito? Nagbabakasyon din?" Nakaramdam ng pagkairita si Paloma. "Oo, gusto rin kasi namin ng oras para sa pamilya namin," sumagot si Rubina. Malabo at nanunuya ang tono. "Mukhang maganda at perpekto ng pamilya mo, Paloma. Hilingin mo na sana, magtagal pa. Kapag ganyan kasi, parang ang hirap ng paniwalaang magtatagal, no? May nakakabit na malas." Kumunot ang noo ni Paloma. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Rubina. Kung wala lang sa harap niyang anak nila ni Lorenzo, talagang sasagutin niya na ito. Nanatiling namang tahimik ang asawa ni Paloma. "Anyway, kailangan ko nang bumalik sa mga kaibigan ko," sabi ni Rubina at pasulyap-sulyap sa dalampasigan. "Masaya akong makita kayong dalawa." Habang lumalayo si Rubina, naramdaman ni Paloma ang isang alon ng pagkabigo na bumalot sa kanya. "Okay ka lang ba?" tanong niya kay Lorenzo. Sinusubukang sukatin ang reaksyon nito. "Oo." Dahan-dahan itong sagot, bagamat nanatili ang mga mata kay Rubina hanggang sa mawala ito sa paningin nila. Pagbalik nila sa kanilang cottage, mabigat ang pakiramdam ni Paloma. Kaya lang makatulog si Sofia, hindi niya na kayang hindi ito kausapin. Hindi siya mapakali sa reaksyon nito kanina. "Lorenzo, ayos ka lang ba?" Lumapit si Paloma at mahigpit itong niyakap. "Sabihin mo sa akin, maging totoo ka sa akin. May nararamdaman ka pa rin ba para kay Rubina?" "Ha? Anong sinabi mo? Bakit mo iniisip yan?" Kumawala sa yakap si Lorenzo at seryoso ng tingin sa kanya. "Hindi ko lang inaasahan na makikita ko siya muli pagkatapos ng lahat ng mga taon na lumipas. Nakita ko siya bagong araw ng kasal natin. Hindi ko na lang binanggit sa'yo kasi araw natin yun at ayaw kong mag-alala ka." Nanlaki ang mga mata ni Paloma. "Nakipagkita rin siya sa'yo?" Napasinghap naman ang kanyang asawa. "At sa'yo rin?" Tumango naman siya. Napabuntong hininga si Lorenzo. "Ang totoo niyan, pinilit niya ako makipagbalikan sa kanya pero ayoko na talaga. Ikaw nang mahal ko ng panahong yon, kaya tinanggihan ko siya. Hindi ko alam na pinuntahan ka rin pala niya. Anong sinabi ni Rubina? Naiwan mo ako at ibalik sa kanya?" Umiling si Paloma. "Hindi naman ako pumayag, mahal." Napangiti naman si Lorenzo. "Hindi talaga, dahil kung pumayag ka, baka hindi tayo mag-asawa ngayon at hindi natin anak si Sofia." "Sigurado ka ba? O wala na talaga?" Marahan niyang tanong ulit. Mahinang tumawa si Lorenzo. "Pangako, wala na talaga kahit katiting pa. Nandito ako sa tabi mo. Ikaw na ang pamilya ko ngayon, kaya hindi ka na dapat mag-alala ng ganito. Alam kong pangit ang simula natin at baka iniisip mo na ginawa kitang panakipbutas lang noon. Pero hindi, Paloma. Natutunan kitang mahalin at sa bawat araw na kasama kita,
mas lalo lamang kitang minamahal. Huminga ng malalim si Paloma. Gusto ko lang makasigurado. Mahal din kita, Lorenzo. I love you too. Sabi nito sa sincere at mababang boses. Ikaw ang lahat sa akin. Kayo ng anak natin. Huwag na huwag mong pagdududahan yun. Tila may natanggal na mabigat sa kanyang dibdib. Bumuo sila ng isang buhay na magkasama. At tama si Lorenzo na hindi niya dapat pagdudahan iyon. Matibay ang pagmamahal nila sa isa't isa at yun ang paulit-ulit na paniniwalaan ni Paloma. Sa mga lumipas na araw, hindi niya na muling nakita pa ng personal si Rubina. Gayunpaman, nakikita niya ito sa mga magazine at mga interviews sa mundo ng business. Businesswoman pala ito at anak ng mayamang negosyante. Ang alam lang ni Paloma kay Rubina, ampun lang naman ito at mukhang natagpuan na ang tunay na mga magulang. Pero hindi niya na lamang pinagtuunan ng pansin, mas kailangan siya ng asawa niya. Hindi maalis ni Paloma ang pakiramdam na may mali kay Lorenzo. Sa mga nakalipas na linggo, napansin niya ang mga banayad na pagbabago sa lalaki. Parang laging lutang at problemado. Sinubukan niyang makipag-usap para naman malaman niya, pero hindi nito sabihin. Wala kang dapat ikabahala, Paloma. Kaya ko to at okay lang ako. Sabi ni Lorenzo at niyakap siya ng mahigpit. Yakap mo lang, magiging okay na ulit ako. Medyo stress lang sa trabaho, pero ako nang bahala. Gusto niyang paniwalaan si Lorenzo pero hindi talaga maalis ang pag-aalala sa kanya. Mas lalo rin itong naging abala sa trabaho na halos hindi na nila makita sa bahay ni Sofia. Sumabay pa ang pagkakaospital ng kanyang mama. Hindi lang pagod ang katawan, pati isip at pera, nauubos din. Umabot pa sa puntong binenta ni Paloma ang napundar na lupa ng mama niya sa pag-abroad para lang maipagamot ito at tumagal pa ang buhay. Pasensya ka na, wala akong maitulong sa'yo. Ang dami-dami ko lang talagang iniisip ngayon. Yak, nasabi ni Lorenzo sa kanya. Namuo ang mga luha kay Paloma. Ayos lang, naiintindihan ko. Kayok pa naman. Alam kong marami ka ring problema ngayon. Huwag kang mag-alala. Malalagpasan din natin to. Pero mukhang malayo pa para muling makarecover ang pamilya nila. Isang hapon, habang nagtitiklop siya ng mga labada, tumunog ang kanyang cellphone. Napangiti siya nang makitang si Lorenzo yon. Kaso, naglaho nang marinig niya ang nanginginig na boses nito. Paloma, kailangan kong makinig kang mabuti sa akin. Nagmamadali at nanginginig ang boses ni Lorenzo. Lorenzo, ano meron? Bakit? Bumalot sa kanya ang gulat. Nasa bilangguan ako ngayon. Pag-amin ni Lorenzo. Masama, Paloma. Akala ko kaya ko pang ayusin pero wala na talaga akong magawa. Niloko ako ni Carlo, yung business partner ko. Investment scam to at tinakbo niya lahat ng pera. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Namuo agad ang luha sa mga mata ni Paloma. Ano? Paano nangyari? Teka, pupuntahan kita dyan. Saang police station? Sinabi naman agad nito kung nasaan. Kaibigan ko siya pero niloko niya pala ako. Hindi ako makapaniwala na nagtiwala ako sa kanya. Napapikit si Paloma. Puro na lamang problema ang dumadating sa kanila. Napapagod na siya pero hindi niya dapat ipakita yun kay Lorenzo. Alam niyang mas mahirap na ang kalagayan nito. Nahimigan niya ang takot sa boses ng kanyang asawa. Inaresto nila ako dahil ang account ko ang ginamit para ilabas ang pera. At business partner ko pa si Carlo. Wala akong ginawang masama pero hindi sila naniniwala sa akin. Kailangan ko ng abogado. Gusto ko nang makalabas dito. Pinilit niyang umayos. Lorenzo, sige. Kukuha ko ng abogado. Hintay mo ako dyan na. Hindi kita pababayaan. I'm sorry, Paloma. Hindi ko ginustong mangyari ang alinman sa mga to. Akala ko tamang ginagawa ko para sa atin. Puno ng pagsisisi na wika ni Lorenzo. Makinig ka sa akin, sabi ni Paloma at pilit pinapatatagang boses. Malalampasan mo to. Malalampasan natin to ng magkasama. Mahal kita at gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para tulungan ka. Huwag kang susuko ha. Laban lang, Lorenzo. Nang binaba niyang tawag, natatakot man pero kumilos pa rin siya para gumawa ng paraan para sa kaniyang asawa. Iniwan niya muna sa tita niya si Sofia dahil hindi niya alam kung anong oras siya matatapos na mag-asikaso.
Nasa ospital pa ang mga ito at parehong bantay ng kanyang mama. Ano? Diyos ko po, ano bang nangyari sa asawa mo? Nakita ko sa news. Binalita na. Maraming galit kay Lorenzo. Saad ng kanyang tita. Napabuntong hininga na lamang si Paloma. Opo, siya po ang nadiin. Pero wala po siyang kasalanan. Alam ko pong malinis ang konsensya niya kaya gagawa po ako ng paraan para malinis ang pangalan niya. Alam niyang magiging mahirap pa ang mga susunod na araw. Ngunit para kay Lorenzo at sa kanilang pamilya, ipaglalaban ni Paloma ang lahat ng mayroon siya. Siya lang ang maaasahan, kaya pipilitin niyang maging malakas at makapag-isip ng maayos at wais. Yun nga lang, papaano ang gagawin ni Paloma kung ubos na silang mag-asawa? Wala ng pera si Lorenzo, marami pa silang utang at nasa kritikal na kondisyon ang kanyang ina. Idagdag ang galit ng mga tao sa kanila. Lumapit siya sa mga kakilala pero walang magpahiram. Wala nang may tiwala kay Lorenzo dahil halos lahat ng biktima ng investment scam, mga kakilala lang din talaga nila. Kaya natagpuan na lamang ni Paloma ang sarili na nasa building kung saan nagtatrabaho si Rubina. Alam niyang hindi siya basta-bastang papapasukin kaya naghintay pa siya sa labas. Hangad niya lang na hindi ito dumaan sa parking lot. Paloma? Nagtatakang tanong ni Rubina. Tumayo siya kaagad. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Napalunok si Paloma. Tungkol sa asawa ko. Natagpuan na lamang niya ang sarili na nasa opisina ni Rubina. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Parang hindi tama na humingi siya ng tulong sa ex-girlfriend ng kanyang asawa at dati niyang best friend. Gayunpaman, kung may alam din siyang mahihinga ng tulong, hindi naman din siya lalapit dito. Anong tungkol sa asawa mo na kailangan mo pa akong dayuhin dito? Akala ko ba galit ka sa akin? Medyo natatawa pang tanong ni Rubina pagkalapag ng kape. Napalunok ng mariin si Paloma. Kailangan ko ng tulong mo, Rubina. Wala na akong malalapitan. Kaya desperado na ako. Nasa bilangguan ng asawa ko ngayon at hindi ko alam kung paano ko siya ilalabas. Wala na kaming pera at mahina pang laban sa kaso. Mayroon kang mga koneksyon, mapagkukunan. Kaya ikaw ang naisip kong lapitan. Oo naman, mabulit alam mo kung sino ang lalapitan. May kumpiyansa sa sarili na sabi ni Rubina. Pero wala nang libre ngayon, lalo't malaking pabor ang hinihingi mo. Napalunok si Paloma. Anong gusto mo? Gagawin ko ang lahat. Tulungan mo lang si Lorenzo. Ngumisi si Rubina. Isang gabi kasamang asawa mo. Oras niya, puso niya, katawan niya, akin para sa isang gabi. Nag-alab ang galit sa loob ni Paloma. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Ex ka ni Lorenzo. At alam kong may galit ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Pinaglalaruan mo ba kami? Sumandal si Rubina sa upuan nito. Minamaliit mo ang kapangyarihan ko ngayon, Paloma. Kaya ko siyang palayain. Pero gusto kong ipaalala kung ano ang gusto kong kapalit. Isang gabi lang naman. Isang buong araw na sa akin siya. Ipapaalala ko lang kay Lorenzo kung anong meron kami noon. Ibabalik ko rin naman sa'yo pagkatapos noon. Yun ay kung babalik nga sa'yo pagkatapos sumama sa akin. Hindi. Putol ni Paloma at nakakuyom ang mga kamay sa mesa. Sa tingin mo hahayaan kong mangyari yon? Hindi na sa'yo si Lorenzo at hindi ko hahayaang paglaruan mo ang nararamdaman naming dalawa. Gusto mo lang sirain ang pagsasama naming mag-asawa. Nagkibit balikat si Rubina na tila hindi na nabigla. Paano yan? Kaya mo pa ba? Kaya pa ba ni Lorenzo na nasa bilangguan? Ano bang tingin mo? Basta na lang kita tutulungan? Alam mo, sa mundo na to, minsan, kailangan mong gumawa ng masasakit na choice sa buhay. Hindi lahat aayon sa'yo, Paloma. Naramdaman ni Paloma ang paninikip ng kanyang dibdib. Kinasusuklaman niya ang dati niyang kaibigan. Alam na alam nito kung papaano hawakan ang sariling baraha. Kung papaano paglaruan ang mga emosyon ni Paloma. Hindi papayag si Lorenzo dito. Hinding-hindi niya ako mapapagtaksilan. Giit niya kahit na may pagdududa. May tiwala siya sa pagmamahal ng kanyang asawa. Gayunpaman, hindi niya pa rin maiwasang maghinala.
Kung ibang babae ang nasa kanyang harap, baka mawala agad ang takot na yon. Pero si Rubina ang kinakausap niya. Ang babae na minsang minahal ni Lorenzo at minsang pinili ng asawa niya kesa sa kanya. At paano kung gawin niya? Paghahamon ni Rubina. Sa tingin mo ba hindi niya maaalala? Alam ko kung papaano ang takbo ng utak ng mga lalaki. Isang gabi ng mga alaala naming dalawa at baka mag-isip siya kung tama ba na pinakasalan ka niya. Nanginginig na si Paloma sa sobrang galit. Kaya siya naglakas loob lumapit dahil iniisip niya na kahit papaano may pinagsamahan pa rin sila bilang matalik na magkaibigan. Pero wala na ang dating Rubina. Sobrang sakim na nito at gagawin ang lahat ng gustong gawin kahit makasakit pa ng ibang tao. Minamanipula mo ako. Akusa ni Paloma rito. Tawagin mo ako kung anong gusto mo pero nag-aalok ako sa'yo ng paraan at solusyon sa lahat ng problema mo. Sabi pa ni Rubina. Aminin mo na, nauubusan ka na ng options, Paloma. Kailangan mo ako. Bumuhos ang desperasyon sa loob ni Paloma. Pagod na siyang mag-isip. Ilang buwan na silang ganoon at nahihirapan na siyang maging malakas para sa pamilya niya. Hindi ko kaya. Hindi ko yun magagawa sa kanya. Mariin siyang umiling. Pero halatang natutuwa pa si Rubina sa kanyang pinagdaraanan. Pero mawawala siya sa'yo at dadalhin ng konsensya mo yon. Hindi mo na makakasamang asawa mo at hindi na rin makakasama ng anak mo ang tatay niya. Isang gabi lang naman sa akin eh. Ang problema sa'yo, takot na takot ka. Bakit, Paloma? Takot ka sa sarili mong multo? Takot ka na baka maagaw ko sa'yo si Lorenzo? Umiwas ng tingin si Paloma nang tumulo ang mga luha niya. Nadudurog ang kanyang puso. Nagagalit siya kay Rubina na ginigipit siya ng ganoon. Subalit, mas nagagalit siya sa kanyang sarili dahil wala siyang ibang magawa kundi ang lumapit kay Rubina. Sige, mariin niyang sabi. Isang gabi lang at kay Lorenzo ang desisyon. Pero itong tatandaan mo, kahit maging sayo siya sa gabing yon, habang buhay pa rin siyang kasal sa akin at magiging kabit ka lang. Tandaan mo yan. Nawala ang ngisi sa mga labi ni Rubina. Tumayo siya at umalis doon, dala ang tapang na huli niyang pinakita sa dating kaibigan. Kailangan niyang protektahan ang kanyang asawa. Kahit na ang ibig sabihin pa ay isakripisyo ang sarili niyang puso. Katulad ng napag-usapan nila ni Rubina, tinulungan na nga nito sa kaso si Lorenzo. At hindi nga siya nagkamali. Sa dami ng koneksyon nito at kilalang magagaling na abogado, inurong na ang demanda sa kaniyang asawa. Nakalaya si Lorenzo at nasettle na rin ang kanilang mga utang. Sa wakas, nayakap ulit kita. Makakauwi na tayo. Pasensya na mahal. Pinakawalan siya ni Lorenzo mula sa mahigpit na yakap at tiningnan ang kanyang katawan. Pumayat ka. Sobrang stress ang binigay ko sa'yo. Hayaan mo, ipagluluto kita palagi. Babawi ako sa'yo ha. Tumulo ang mga luha ni Paloma. Pumayat ka rin naman. Bumawi ka rin pagkatapos ng lahat. Hinalikan nito ang kanyang noo. Tapos na lahat. Nakalaya na ako. Oo nga pala. Sinong tumulong sa'yo para mabilis akong makalaya? Ako. Sambit ng kararating lang na si Rubina. Lumingon naman agad si Lorenzo sa babae. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang tumulong sa akin? Humalukip-kip si Rubina. Oo, ako nga. At narito ako para sunduin ka. Mapaklang tumawa si Lorenzo. Salamat sa pagtulong mo pero anong sinasabi mo? Lumingon sa kanya si Rubina. Hindi mo pa pala nasasabi sa kanya? Kung ganon, ako na lang ang magsasabi. Lorenzo, lumapit ang asawa mo sa akin para tulungan ka. Pero may kapalit yon at pumayag siya. Anong kapalit? Mataman siyang tiningnan ni Lorenzo. Hakin ka ng isang gabi? Sagot ni Rubina. Paliligayahin mo ako ng isang gabi. Maaga pa naman, pero gusto kong mag-usap muna tayo at kumain sa labas bago tayo mag-check-in sa hotel. At deserve ko naman siguro ng isang buong araw sa dami ng nagastos ko sa'yo. Unti-unting bumaha ang galit sa mukha ni Lorenzo. Ano? Nagpapatawa ka ba? Anong sinasabi mo? Paloma, ano to? Sabihin mo nagsisinungaling lang ang babaeng yan.
Napasinghap si Paloma habang tumutulo ang mga luha. Totoo ang sinasabi niya. May usapan kami. I'm sorry, Lorenzo. Wala nang gustong tumulong sa akin. Wala na akong ibang malapitan. Tanging siya lang pero humingi siya ng kapalit at ang sinasabi niya, yun ang gusto niya. Umigting ang panga ni Lorenzo. Binenta mo ako? Tumulo ang mga luha ni Paloma. Hindi ko gustong gawin to. Pasensya na, gulong-gulo na ako. Mapaklang tumawa si Rubina. Hindi naman sa binenta, hihiramin lang naman kita. Ikaw naman, parang ginawa mo naman akong matrona niyang bumabayad sa macho dancer. Pagkatapos nito, hahayaan kitang bumalik sa mag-ina mo. Pero kung magbagong isip mo at gusto mo na ulit sa akin, mas okay, Lorenzo. Nanginginig sa galit ang kanyang asawa. Hindi ako sasama sa'yo, Rubina. Napailing ito. Pero kailangan mong tumupad sa usapan. Hindi nyo alam kung anong kaya kong gawin. Huwag nyo akong subukan. Nanginginig ang mga labi ni Paloma at hinawakan ang braso ni Lorenzo. Sige na, sumama ka na lang para matapos na to. Hihintayin kita. Bumalik ka sa bahay natin pagkatapos. Bakas ang sakit sa mga mata ni Lorenzo. Namumuo na rin ang mga luha. Hindi ito makapaniwala sa sinabi at ginawa niya. Kaya wala rin itong nagawa kundi ang sumama. Samantala, iyak naman ang iyak si Paloma habang naghihintay sa bahay. Hindi siya mapakali, para siyang mababaliw kakaisip sa kung ano ang ginagawa ni na Lorenzo at Rubina. Pagod na siya, pero ayaw niyang matulog. Kaya nang dumating si Lorenzo sa bahay nila pagsapit ng umaga, hindi niya napaghandaan ang galit nito. Mag-usap tayo, mariing sabi ni Lorenzo. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa mong pagbebenta sa akin. Pero hindi niya na kayang magsalita pa. Tuluyan na siyang humagulgol. Hindi niya alam kung mapapanatag ba siya na nandoon na ang kanyang asawa o mas talong matatakot dahil nanggaling ito kay Rubina. Paloma! Nangihinang tawag sa kanya ni Lorenzo. Labis na ang pamumugto ng kanyang mga mata. Sabihin mo sa akin, anong ginawa niyo ni Rubina? May nangyari ba sa inyo? Sabihin mo sa akin, may nangyari ba? Naghintay ako dito sa'yo. Hindi ako makatulog. Ano? Bumalik bang nararamdaman mo sa kanya? Iiwan mo na ba ako? Iiwan mo na ba kami ng anak natin para kay Rubina? Panatagin mo ako, Lorenzo. May nangyari. Wala. Namumuo ang mga luhang sabi ni Lorenzo, sabay sapo sa kanyang mukha. Anong sinasabi mong babalik ang nararamdaman ko? Paano mangyayari yun kung ikaw ang mahal ko? Mas lalo siyang umiyak. Anong ginawa niyo sa hotel? May nangyari ba? Ha? Umiling si Lorenzo. Wala, maniwala ka sa akin. Walang nangyari. Kahit naghubad siya sa harap ko, hindi ko siya hinawakan. Hindi ko magagawa yun dahil hindi naman siyang asawa ko. Ikaw ang asawa ko. Natulog lang ako at si Rubina napilitang kumuha pa ng isang kwarto para sa kanya dahil hindi niya ako mapipilit na galawin ko siya. Mahigpit niyang niyakap si Lorenzo. Hindi niya na ulit gagawin yon. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa at hindi niya na ulit ito muling ipapamigay. Sinapo ni Lorenzo ang kanyang mukha. Wag mo na ulit gagawin yun ha. Naiintindihan mo ba? Paano kapag yun ang ginawa ko sa'yo? Anong mararamdaman mo? Umiling agad si Paloma. Ayoko, hindi ako papayag. Napapikit si Lorenzo. At yun ang naramdaman ko, Paloma. Ayoko, kaya wag mo na ulit uulitin yun. Kakalimutan na natin yun. Magsisimula ulit tayo ng bagong buhay. Muli silang nagyakap na mag-asawa. Napanatag na siya. Dahil din sa nangyari, mas lalo niyang napatunayan na mahal talaga siya ni Lorenzo. At hindi siya nito ipagpapalit kahit kanino. Kahit kay Rubina pa, na una nitong minahal. Anong ginagawa mo rito at bakit gusto mo akong makausap? Seryosong tanong ni Rubina. Iinsultuhin mo ba ako dahil kahit hawak lang sa kamay, hindi mo lang ako pahintulutan ni Lorenzo? Umiling si Paloma. Nandito ako para magpasalamat at mag-sorry. Salamat dahil tinulungan mong asawa ko na makalaya. At sorry para sa lahat ng nangyari sa pagitan nating dalawa. Simula nung mga bata pa tayo. Alam mo, inggit na inggit ako sa'yo nun kasi matalino ka at nagustuhan ka ni Lorenzo. Kaya nang mawala ka, alam kong kahit sugal at masasaktan ako, pinilit ko pa rin ang sarili ko sa kanya.
Mapaklang tumawa si Rubina. Ako ang inggit sa'yo nun. Naiinggit ako dahil ginagawa mo ang lahat ng gusto mo. Wala kang pakialam sa sinasabi ng ibang tao. Nabubuhay ka sa paraang gusto mo at yun ang bagay na hindi ko magawa noon. Dahil palagi akong bilanggo sa mga responsibilidad ko na kahit na taong mahal ko, isinakripisyo ko para lang sa pangarap ng iba para sa akin. Nagpatuloy si Rubina. Ayokong maging sinungaling. Mahal na mahal ko pa rin si Lorenzo. Umasa ako na baka ako pa rin talagang mahal niya. Nabigyan lang kami ng kaunting panahon, baka bumalik siya sa akin. Pero nagkamali ako. Hindi niya na ako mahal. Ikaw nang mahal niya at hindi ko na masisira pa yon. At kahit masakit sa akin, alam kong mas minamahal ka ni Lorenzo kaysa sa akin. Tumulo ang kanyang mga luha. Yun lang din naman ang nararamdaman ni Paloma noon nang mga panahong si Rubina naman ang mahal ng kanyang asawa. Akala niya wala na silang pag-asa, pero iba talaga maglaro ang tadhana sa kanilang tatlo. Nanghihinayang ako sa relasyon namin ni Lorenzo noon. Tumutulo pa rin ang mga luha ni Rubina kahit anong pilit nito. Pero alam mo kung saan ako mas nanghihinayang? Sa pagkakaibigan natin, Paloma. Nang mawala sa akin si Lorenzo, kaunting parte lang ng pagkatao ko ang nawala. Pero nang ikaw nang lumayo, para akong inalisan ng tahanan, Paloma. Pinunasan niya ang mga luha. Sa dami nang nangyari, tila nakalimutan na nila na dati silang magkaibigan. Marami na silang pinagsamahan. Mas madami pa nga silang mga alaala kaysa sa asawa niya. Yun din naman ang nararamdaman ni Paloma at sa lahat ng pagkabigo para sa kanya, ang nasirang pagkakaibigan nila ni Rubina ang pinakamasakit. Huwag kang mag-alala, hindi ko na kayo guguluhin ulit. Sorry sa lahat. Sorry sa pagiging desperada ko at sana mapatawad mo pa ako, Paloma. Alam kong mahirap paniwalaan pero miss na kita. Best friend ko. Umiiyak na sabi ni Rubina. Mahigpit niya itong niyakap. Parang may natanggal na tinik sa dibdib ni Paloma. Miss niya na rin ito. Alam niyang hindi na maibabalik ang dati nilang pagkakaibigan, pero ang mapatawad nila ang kanilang mga sarili at ang isa't isa, sapat na para kay Paloma. Simula ng araw na yon, bumalik na sa ibang bansa si Rubina. Nagsimula na rin naman sila ng bagong buhay. Magaling na rin ang kanyang mama, pero minomonitor pa rin ang kalusugan. Dahil pangit na ang record ni Lorenzo, hindi na ito matanggap sa trabaho. Kaya siya na muna ang nagtrabaho para sa pamilya. Mga 2 taon ng pagtatrabaho ay nakapag-ipon sila at nagtayo ng negosyo. Si Lorenzo ang namahala at sa awa ng Diyos, lumago naman at bumalik na ang dati nilang buhay. May lamat man pero unti-unti pa rin nakakabangon. Nang stable na, pinatigil na siya ni Lorenzo sa pagtatrabaho. Lorenzo, baliw ka kasi. Ayan tuloy. Bulalas ni Paloma sa kanyang asawa. Umawang ang bibig nito. Bakit? Ano na naman ang ginawa ko, mahal? Hinampas niya ito sa braso. Buntis na naman ako. Ano, katakawan mo. Magsisi ka, dagdag gastos na naman. Sa halip na maasar, tumawa na parang Santa Claus si Lorenzo. Nahawa na lang din siya kahit medyo naiinis na. Wala pa kasi talaga sa plano na mabuntis siya ulit. Gayunpaman, biyaya yon at hindi naman din nila tatanggihan. Parang roller coaster ang buhay ni Paloma. Minsan tataas, minsan bababa. Minsan ay bumabaliktad pa. Pero sa lahat ng nangyari, marami siyang natutunan. Maraming pinakita sa kanya ang Diyos at ang ligaya at pamilyang mayroon siya, hinding-hindi niya ipagpapalit muli sa kahit na ano. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin, parang babasaging bagay ang tiwala. Kapag nasira, maaari pang ayusin pero hindi na katulad ng dati. At tandaan din natin na sa pagkakaibigan, tiwala ang pinakamagandang kayamanan pero sobrang hirap ingatan. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.